Isang malakas na kalabog ang sumalubong kay Althea sa unang araw niya bilang private nurse sa mansyon ng mga Del Fuego. Sinundan iyon ng pagtilapon ng isang bandehadong pilak kasama ang kanin, ulam at mga pirapirasong basag na pinggan na sumabog sa mamahaling sahig na gawa sa Nara. "Sino ang nagsabing pumasok ka dito? Umalis ka!" Ang sigaw ay nagmula sa lalaking nakaupo sa isang wheelchair sa gitna ng malawak na silid. Si Alejandro del Fuego, ang nag-iisang tagapagmana, ang halimaw sa gintong hawla. Huminga ng malalim si Althea. Pinakalma niya ang sarili. Ang unang reaksyon ng katawan niya ay ang umatras, ang takasan ang bagsik sa mga mata ng lalaki. Ngunit biglang pumasok sa isip niya ang umiiyak na mukha ng kanyang ina, ang mga sulat ng paniningil, ang pagkakataon na ito na siyang tanging pag-asa nila. Kailangan niya ang trabahong ito. Kaya sa halip na matakot, dahan-dahan siyang yumuko. Walang imik niyang pinulot ang mga basag na piraso ng pinggan, isa-isa. Ang katahimikan niya ay tila mas lalong ikinagalit ng lalaki. "Ano? Pipi ka ba?" Matalim ang boses nito, puno ng pang-uuyam. "Hindi ka ba nakakaintindi ng Tagalog? Sinabi kong umalis ka!" Hindi pa rin umimik si Althea. Inilagay niya ang mga bubog sa bandehado. Pagkatapos ay kumuha siya ng basahan mula sa dala niyang kit at maingat na pinunasan ang natapong pagkain sa sahig. Ramdam niya ang bawat titig ni Alejandro, parang mga karayom na tumutusok sa kanyang likuran. Nang matapos siyang maglinis, tumayo siya at humarap dito. Sa wakas, nagsalita siya. Ang boses niya ay kalmado at propesyonal, taliwas sa kumakabog niyang dibdib. "Sir Alejandro, ako po si Althea Reyes, ang bago ninyong nurse." Isang mapaklang tawa ang kumawala sa mga labi ni Alejandro. Ipinagpag niya ang kamay na parang nagtataboy ng isang langaw. "Wala akong pakialam kung sino ka. Hindi ko kailangan ng nurse. Hindi ko kailangan ng awa mula sa kahit na sino. Kunin mo ang bayad mo para sa araw na ito at huwag ka nang babalik." Tumango lang si Althea. "Masusunod po, pero bago ako umalis, kailangan ninyo pong inumin ang gamot ninyo para sa sakit." Lalong nagdilim ang mukha ni Alejandro. "Matigas din pala ang ulo mo." "Parte po ito ng trabaho ko, sir." Nagtagisan sila ng tingin, mga matang puno ng galit laban sa mga matang puno ng paninindigan. Ilang segundo ang lumipas bago unang bumigay si Alejandro. Pailing-iling itong tumalikod at itinulak ang kanyang wheelchair papunta sa malaking bintanang salamin na tanaw ang hardin. Iyon na ang hudyat para kay Althea. Inihanda niya ang gamot at isang basong tubig at maingat na inilapag sa lamesa sa tabi nito. "Nariyan na po ang gamot ninyo, sir." Walang sagot. Nagpasya si Althea na bigyan ito ng espasyo. Tahimik siyang lumabas ng silid. Pagsara niya ng pinto, napasandal siya dito at napapikit. Nanginginig ang kanyang mga kamay. Biglang nag-vibrate ang kanyang cellphone. Nakita niya ang pangalan ng kanyang ina, mabilis niya itong sinagot. "Nay, kamusta po?" Pilit niyang pinasigla ang boses. "Anak." Garalgal ang boses sa kabilang linya. Tumawag na naman si Aling Puring. "Kapag hindi raw tayo nakabayad hanggang sa 1 linggo, gagawa na siya ng paraan para mapaalis tayo sa bahay." Napahigpit ang hawak ni Althea sa cellphone. Ang munti nilang bahay, ang tanging yaman na naiwan sa kanila ng kanyang ama. "Huwag po kayong mag-alala, Nay," sabi niya. Kahit ang sarili niya ay hindi sigurado. "Ako na po ang bahala. Nakahanap na po ako ng magandang trabaho. Magpapadala po ako agad."
Pagkatapos ng tawag, nanatili siyang nakasandal sa pinto, tila ninakawan ng lakas. Kailangan niyang manatili. Kahit anong mangyari, hindi siya pwedeng sumuko. Bumalik siya sa loob ng silid. Nakita niyang hindi pa rin nagagalaw ang gamot sa lamesa. Si Alejandro naman ay nakatulala pa rin sa labas ng bintana. Sa ibabaw ng isang maliit na aparador, nahagip ng kanyang mata ang isang silver picture frame. Larawan iyon ni Alejandro, ngunit ibang-iba. Nakangiti ito sa litrato, isang ngiting abot hanggang sa mga mata. May hawak itong tropeyo, nakatayo sa isang finish line ng isang karera. Buhay na buhay ang kanyang mga mata, puno ng yabang at saya. Sino ang lalaking ito? Ano ang nangyari sa kanya? Nagulat siya nang bigla itong magsalita, hindi lumilingon. Tapos mo na ba akong pag-aralan? Paumanhin po, mabilis niyang sabi at ibinalik ang tingin sa sahig. Oras na po para sa physical therapy ninyo. Isang buntong hininga lang ang sagot ni Alejandro. Ngunit sa sorpresa ni Althea, itinulak nito ang wheelchair papunta sa parallel bars na nasa isang sulok ng silid. Ito ang unang pagkakataon na sumunod ito sa kanya. Maingat siyang lumapit. Okay sir, dahan-dahan lang po tayong tumayo. Suportado ko po kayo. Inalalayan niya si Alejandro. Ramdam niya ang bigat at tensyon sa katawan nito. Ang bawat pag-angat ay isang pakikibaka. Pawis na pawis ito at nanginginig ang mga binti. Ngunit may determinasyon sa mukha nito na ngayon lang niya nakita. Isa pa, sabi niya sa mahinang boses. Kaya niyo po yan. Pero sa huling paghakbang, isang maling galaw. Nawalan ng balanse si Alejandro. Ang buong bigat niya ay bumagsak pasulong. Instinktibong sinalo siya ni Althea gamit ang buong lakas niya. Pareho silang bumagsak. Ngunit nagawa niyang ipailalim ang sarili niya para hindi tumama ang katawan ni Alejandro sa sahig. Napadaing siya sa sakit at bigat. Nang imulat niya ang kanyang mga mata, ang mukha ni Alejandro ay ilang pulgada na lang ang layo sa kanya. Ang galit sa mga mata nito ay napalitan ng pagkagulat. Ramdam ni Althea ang mainit nitong hininga sa kanyang pisngi. Ang amoy ng mamahaling pabango nito ay humalo sa amoy ng pawis dahil sa pagod. Ang puso niya ay tumitibok na parang kabayong nagkakarera. At sa unang pagkakataon, sa gitna ng galit at sakit, nakita ni Althea ang isang bagay sa mga mata ng halimaw, isang bagay na hindi niya inaasahan, kalituhan, at marahil takot. Gabi. Dapat ay tulog na si Alejandro, ngunit ang mga mata niya ay mulat na mulat sa dilim ng kanyang silid. Pabalik-balik sa isip niya ang nangyari kanina, ang pagbagsak, ang bigat ng katawan niya sa ibabaw ng babaeng iyon, Althea. Hindi niya maalis sa isip niya ang pakiramdam, ang init ng katawan nito, ang pagkagulat sa mga mata nito, pero higit sa lahat, ang kawalan ng awa. Sa loob ng halos isang taon mula nang mangyari ang aksidente, lahat ng tumingin sa kanya ay may bahid ng awa o takot. Pero ang babaeng iyon, iba. Ang nakita niya ay determinasyon, paninindigan. Napailing si Alejandro at inis na ginulo ang kanyang buhok. Ano ba ang iniisip niya? Isa lang din naman itong ordinaryong nurse, isang empleyado. Marahil ay mas magaling lang magpanggap kaysa sa mga nauna. Kinabukasan, nagpasya siyang subukan ito. Titingnan niya kung hanggang saan ang pasensya nito. Basahin mo ito para sa akin, utos niya kay Althea. Itinuturo ang isang makapal na libro tungkol sa corporate finance na nasa kanyang lamesa.
Walang pag-aalinlangang kinuha iyon ni Althea. Umupo ito sa isang silya, hindi kalayuan sa kanya at nagsimulang magbasa. Inasahan ni Alejandro na mababagot ito na magkakamali sa mga teknikal na salita, ngunit mali siya. Tuloy-tuloy ang pagbasa ni Althea, malinaw at may tamang diin. Parang naiintindihan nito ang bawat salitang binibigkas. Sa halip na antukin, mas lalo pang naging interesado si Alejandro. Hindi sa libro, kundi sa paraan ng pagbabasa nito. Napasulyap siya. Nakatuon ang buong atensyon nito sa libro. Ang sikat ng araw mula sa bintana ay tumatama sa mukha nito. Pinalilitaw ang simpleng ganda nito. Napansin niya ang pilik mata nitong mahahaba at ang maliit na nunal sa gilid ng labi nito. Agad siyang nag-iwas ng tingin. Tama na, nakakabagot. Tumigil si Althea. May iba pa po ba kayong gustong ipagawa, sir? Wala iwanan mo ako. Sumunod ito kaagad. Ang mabilis nitong pagsunod ay mas lalo niyang ikinainis. Hindi ba ito marunong makipagtalo? Pagdating ng tanghalian, nagpatuloy ang kanyang pagsubo. Inilapag ni Althea ang pagkain sa harap niya. Simpleng tinola at kanin. Tiningnan lang iyon ni Alejandro. Wala akong gana. Hindi ito nagsalita. Sa halip, kumuha ito ng upuan at naupo sa isang sulok kung saan tanaw pa rin siya. Inilabas nito ang sarili nitong baon at nagsimulang kumain ng tahimik. Lumipas ang 10 minuto, 20, 30. Hindi pa rin umaalis si Althea. Nakaupo lang ito roon, nagmamasid, naghihintay. Nagsimula nang kumalam ang sikmura ni Alejandro. Ang amoy ng mainit na sabaw ng tinola ay parang isang tukso. Sa huli, hindi na niya natiis. Padabog niyang kinuha ang kutsara at nagsimulang kumain. Sa gilid ng kanyang mga mata, nakita niya ang isang bahagyang ngiti sa mga labi ni Althea bago ito yumuko ulit sa pagkain nito. Pakiramdam ni Alejandro ay natalo siya sa isang laban na siya mismo ang nagsimula. Nang hapong iyon, habang sinusubukan niyang mag-ehersisyo sa kanyang silid, narinig niya ang boses ni Althea mula sa pasilyo. Tila may kausap ito sa cellphone. Itinigil niya ang ginagawa at nakinig. Opo, Nay, huwag po kayong mag-alala. Opo, gagawan ko po ng paraan. Halos pabulong ang boses nito, puno ng pag-aalala. Mahal na mahal ko po kayo. Nang bumalik ito sa silid, wala nang bakas ng lungkot sa mukha nito. Ngiti na ulit ang sumalubong sa kanya. Isang pekeng ngiti. Isang mapanuyang ngisi ang gumuhit sa labi ni Alejandro. Sabi na nga ba, pera, katulad din siya ng lahat. Nagpapakahirap magtrabaho para sa pera. Nagtitiis sa ugali niya para sa pera. Walang pinagkaiba. May problema ba, sir? Tanong. Tanong nito. Marahil ay napansin ang pagbabago sa kanyang ekspresyon. Wala. Malamig niyang sagot. Lumabas ka muna. Gusto kong mapag-isa. Nang makaalis si Althea, itinulak ni Alejandro ang kanyang wheelchair papunta sa batanan sa bintana. Mula doon, tanaw niya ito na naglalakad sa hardin, malalim ang iniisip. Napabuntong hininga siya. Bakit ba siya apektado? Dapat ay masanay na siya. Sa mundong ito, lahat ay may presyo. Pag-ibig, katapatan, pag-aalaga, lahat nabibili. At siya, si Alejandro del Fuego, kahit lumpo, ay kayang bayaran ang lahat ng iyon. Biglang bumukas ang pinto ng kanyang silid. Hindi man lang ito kumatok. Isang babaeng nakasuot ng isang mamahaling pulang bestida ang pumasok na may dalang ngiti.
Ang amoy ng pabango nito ay agad na pumuno sa silid. Darling, bati nito sa matamis na boses. I missed you. Si Katrina Imperial, ang kanyang mapapangasawa, hindi pinansin ni Alejandro ang pagbati nito. Ang mga mata niya ay nanatili sa labas ng bintana kung saan papalayo na si Althea. Sinundan ni Katrina ang kanyang tingin. Nakita nito si Althea. Tinaasan nito ng kilay ang nurse, tinitingnan mula ulo hanggang paa na may halong pandidiri. Lumingon ito kay Alejandro. Ang ngiti sa labi ay napalitan ng reklamo. Darling, bakit ka naman kumuha ng ganyang klasing nurse? Mukha siyang probinsyana. Naramdaman ni Althea ang mga mata ni Katrina na nakatitig sa kanya para siyang sinusuri mula ulo hanggang paa. Isang titig na malamig at mapanghusga. Agad siyang nakaramdam ng pagkailang. Yumuko siya ng bahagya bilang paggalang. Good afternoon, ma'am. Hindi sumagot si Katrina. Sa halip, lumapit ito kay Alejandro. Yumakap sa balikat nito at hinalikan ito sa pisngi. Isang halik na tila mas para sa kanya kaysa para kay Alejandro. Isang pagpapakita kung sino ang nagmamay-ari. Darling, sinabi ko na sa'yo na ako na ang pipili ng nurse mo, sabi ni Katrina sa malambing ngunit may diin na boses. We need someone more qualified. Bago pa man makasagot si Althea, nagsalita si Alejandro, ang boses ay walang emosyon. She's qualified, she stays. Nagulat si Althea, nagulat din si Katrina. Ang mga mata nito ay bahagyang nanlaki bago ito ngumiti ulit, isang ngiting hindi umabot sa mga mata. Okay, darling, if that's what you want. Sa mga sumunod na araw, naging anino ni Althea si Katrina. Palagi itong nasa mansyon, pinapanood ang bawat galaw niya. Gagawa ito ng mga paraan para iparamdam sa kanya na hindi siya kabilang doon. Isang umaga, habang nagtitimpla si Althea ng kape para kay Alejandro, biglang pumasok si Katrina sa kusina. Oh, nandyan ka pala! Sabi nito na parang nagulat. Kumuha ito ng sarili niyang tasa. Habang naglalakad pabalik, sinadya nitong mabunggo ang braso ni Althea. Natapon ang mainit na kape sa kamay ni Althea. Aray! Hindi niya napigilang daing. Oh my God, I'm so sorry! Sabi ni Katrina, ngunit ang tono nito ay walang bahid ng pag-aalala. Ang clumsy ko talaga. Okay ka lang ba? Bago pa man makasagot si Althea, narinig nila ang tunog ng wheelchair. Pumasok si Alejandro sa kusina, ang mukha ay madilim. Nakita niya ang namumulang kamay ni Althea at ang natapong kape sa sahig. Mabilis niyang itinulak ang wheelchair sa pagitan ng dalawang babae. Hinaharangan si Althea mula kay Katrina. Ano ang nangyayari dito? Malamig na tanong ni Alejandro. It was an accident, darling. Mabilis na sagot ni Katrina. Hindi ko sinasadya. Tumingin si Alejandro kay Althea. Totoo ba? Tumango lang si Althea, ayaw nang palakihin pa ang gulo. Opo sir, aksidente lang po. Hindi kumibo si Alejandro, ngunit ang mga mata niya ay nagsasabing hindi siya naniniwala. Kinuha niya ang kamay ni Althea. Halika, lagyan natin yan ng gamot. Dinala siya ni Alejandro sa banyo at maingat na pinatakbuhan ng malamig na tubig ang kanyang kamay. Nanatiling tahimik si Althea, nahihiya at naguguluhan sa inaasal ni Alejandro. Naiwan si Katrina sa kusina, ang maganda nitong mukha ay napalitan ng galit. Nang gabing iyon, narinig ni Althea ang mga sigaw mula sa silid ni Alejandro, isang sigaw na puno ng sakit at takot.
Mabilis siyang tumakbo papasok. Nakita niya si Alejandro sa kama nito, nanginginig at pawis na pawis. Malinaw na binabangungot ito. "Wag, Miriam, hindi! Preno!" Paulit-ulit niyang sinasambit ang mga salitang walang kahulugan para kay Althea. Lumapit siya sa kama, dahan-dahan niyang hinawakan ang braso nito. "Sir Alejandro, gising po!" Nagulat si Alejandro, napabalikwas ito ng bangon. Ang mga mata ay nanlalaki sa takot. Nang makita siya, tila unti-unti itong bumalik sa kasalukuyan. Ang takot sa mga mata niya ay napalitan ng hiya. "Anong ginagawa mo dito?" Mahinang tanong nito. "Narinig ko po kayong sumisigaw," sagot niya. "Binabangungot po kayo." Tumalikod ito, ayaw ipakita ang kahinaan sa muka. "Umalis ka na." Ngunit hindi gumalaw si Althea. Sa halip, umupo siya sa gilid ng kama, may sapat na distansya sa pagitan nila. Naalala niya ang ginagawa ng kanyang ina noong bata pa siya at natatakot sa dilim. Nagsimula siyang umawit, isang lumang kundiman. Isang awit ng pagpapatulog. Sa ugoy ng duyan, ang boses niya ay mahina at nanginginig sa simula, ngunit unti-unti itong naging matatag. Patuloy lang siya sa pagkanta. Ang mga mata ay nakatuon sa sahig. Hindi niya alam kung gaano katagal siyang kumanta. Ang alam niya lang ay unti-unting nawala ang tensyon sa katawan ni Alejandro. Ang mabilis nitong paghihinga ay naging kalmado. Nang sumilip siya, nakita niyang nakapikit na ito. Ngunit alam niyang hindi pa ito tulog. Maya-maya, naramdaman niya ang kamay ni Alejandro na dahan-dahang hinahanap ang kamay niya sa ilalim ng kumot. Nagulat siya nang mahigpit nitong hawakan ang kanyang mga daliri. Ang pagkakahawak ay desperado, parang sa isang taong nalulunod na kumakapit sa isang salbabida. Napatigil siya sa pag-awit. Ang tanging maririnig na lang sa silid ay ang kanilang mga paghihinga. Pagkaraan ng ilang sandali ng katahimikan, nagsalita ito. Ang boses ay garalgal at halos pabulong, puno ng isang emosyon na hindi pa niya narinig mula rito. "Huwag mo akong iwan." Tatlong salita. Ngunit para kay Althea, ang bigat ng mga salitang iyon ay parang isang bato na bumagsak sa kanyang puso. Sa sandaling iyon, hindi niya nakita ang isang aroganteng milyonaryo. Ang nakita niya ay isang lalaking nasasaktan, isang lalaking takot na mag-isa sa dilim. Tumango siya kahit alam niyang hindi nito makikita. "Hindi po ako aalis." Nanatili siya roon. Magkahawak ang kanilang mga kamay hanggang sa maramdaman niyang tuluyan nang bumigat ang paghinga ni Alejandro at nakatulog na ito ng mahimbing. Kinabukasan, isang utusan ang kumatok sa kanyang pintuan. "Pinapatawag po kayo ni Don Ricardo sa kanyang opisina." Si Don Ricardo del Fuego, ang ama ni Alejandro, isang makapangyarihang tao na bihira niyang makita sa mansyon. Kinabahan si Althea, ano kaya ang kailangan nito sa kanya? Pagpasok niya sa opisina, isang malawak at marangyang silid na puno ng mga libro, nakita niya si Don Ricardo na nakaupo sa likod ng isang malaking lamesang gawa sa mahogany. Ang lalaki ay nasa mga 60 anyos. May buhok na kulay abo at may awtoridad sa tindig na hindi maikakaila. "Miss Reyes, maupo ka," sabi nito. Ang boses ay kalmado ngunit may bigat. Umupo si Althea sa silyang nasa harap ng lamesa. "Alam kong ginagawa mo lang ang iyong trabaho," simula ni Don Ricardo, hindi nagpapaligoy-ligoy. "At base sa mga ulat, magaling ka sa ginagawa mo." "Salamat po, sir."
Itinuro ni Don Ricardo ang isang litrato sa kanyang lamesa. Litrato iyon ni Alejandro at Katrina masayang magkayakap. Ang anak ko ay nakatakda ng ikasal kay Katrina Imperial. Ang kanilang pagsasama ay hindi lang tungkol sa pag-ibig. Isa itong pagsasanib ng dalawang makapangyarihang pamilya. Hindi umimik si Althea. Hindi niya alam kung saan patungo ang usapang ito. Nitong mga nakaraang araw, pagpapatuloy ng matanda, napapansin ko at ni Katrina ang pagiging malapit mo sa aking anak. Naiintindihan ko, si Alejandro ay mahina ngayon. Kailangan niya ng aruga. At ikaw, iyon ang ibinibigay mo. Dumukot si Don Ricardo ng isang sobre mula sa kanyang drawer at dahan-dahan itong itinulak sa ibabaw ng lamesa papunta kay Althea. Ngunit ang presensya mo ay nagiging isang distraksyon. Isang komplikasyon na hindi namin kailangan sa ngayon. Tumingin si Althea sa sobre. Nakita niya ang laman sa loob. Isang tseke. Ang mga numero na nakasulat doon ay sapat na para bayaran ang lahat ng utang ng kanyang pamilya at higit pa, sapat na para mabago ang buhay nila. Naramdaman niya ang panunuyo ng kanyang lalamunan. Ano po ito? Kahit alam na niya ang sagot. Bayad para sa iyong serbisyo, sagot ni Don Ricardo. At isang maliit na tulong para makapagsimula ka ulit. Sa ibang lugar. Malayo dito, malayo sa anak ko. Tumingin si Althea mula sa tseke papunta sa mga mata ni Don Ricardo. Malamig. Walang emosyon. Para sa kanya, isa lang siyang problema na kailangang ayusin gamit ang pera. Hindi ko po maintindihan, sabi ni Althea. Ginagawa ko lang po ang trabaho ko. At iyon na nga ang punto, Hija, sabi ni Don Ricardo, may bahid ng pagkayamot sa boses. Masyado kang nagiging magaling sa trabaho mo. Umuwi ka na, mag-isip ka, bukas ng umaga, aalis ka sa mansyon na ito ng tahimik. Naiintindihan mo ba? Ang huling tanong ay hindi isang tanong, isa itong utos. Lumabas si Alejandro sa kanyang silid. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming araw, naramdaman niya ang isang pamilyar na kaba. Hinahanap niya si Althea. Kanina pa dapat ang oras ng kanyang physical therapy, ngunit wala pa rin ito. May mali. Napansin niya ang pagbabago dito mula pa kahapon. Naging tahimik ito at laging malalim ang iniisip. Pilit nitong iniiwasan ang kanyang mga mata. Sinubukan niyang tanungin ito, ngunit lagi lang itong sumasagot ng, "Okay lang po ako, sir." Hindi siya naniniwala. Itinulak niya ang kanyang wheelchair sa pasilyo. Dumaan siya sa silid para sa mga staff. Nakita niya ang pinto sa kwarto ni Althea na bahagyang nakabukas. Sa loob, nakita niya ito na nag-aayos ng mga damit at inilalagay sa isang maliit na bag. Aalis ito. Isang matinding galit ang biglang kumulo sa kanyang dibdib. Galit na hinaluan ng isang damdaming hindi niya matukoy. Takot? Pagkabigo? Pare-pareho lang sila. Lahat sila kapag nabigyan ng pagkakataon ay iiwan siya. Pinuntahan niya ito sa kwarto. Hindi siya kumatok. Malakas niyang itinulak ang pinto para bumukas ito ng tuluyan. Nagulat si Althea na pabitaw sa damit na hawak. Saan ka pupunta? Malamig at mariin niyang tanong. Yumuko si Althea, hindi ito makatingin ng diretso sa kanya. Uuwi na po ako, sir. Bakit? Kailangan na po ako sa amin. Isang halatang pagsisinungaling, isang mapaklang ngiti ang gumuhit sa mga labi ni Alejandro. Kailangan ka sa inyo o may nagbigay sa iyo ng mas magandang dahilan
para umalis. Nagbago ang ekspresyon sa mukha ni Althea. Alam na nito kung ano ang tinutukoy niya. Magkano? Tanong ni Alejandro. Ang bawat salita ay parang patalim. Magkano ang ibinayad sa iyo ng tatay ko para iwanan ako? Napatingin sa kanya si Althea. Ang mga mata nito ay puno ng sakit at hindi makapaniwala. Hindi po ganoon yon. Huwag ka nang magpanggap, Althea. Tumaas ang boses ni Alejandro. Nakita ko kung paano ka tumingin sa perang inaalok niya. Lahat kayo pare-pareho lang. Akala ko iba ka. Hindi na napigilan ni Althea ang sarili. Dinukot niya ang tseke mula sa kanyang bulsa. Ang tsekeng hindi niya nagawang itapon kagabi. Lumapit siya kay Alejandro at malakas na inihagis iyon sa mukha nito. Yan ba ang tingin mo sa akin? Basura na pwedeng bayaran at itapon na lang kung kailan ninyo gusto? Nanginginig ang boses niya sa pinaghalong galit at luha. Hindi mo alam ang pinagdadaanan ko. Hindi mo alam kung gaano ko kailangan ng perang yan. Pero hindi ko kayang tanggapin dahil ang kapalit ay ang pagkatao ko. Pinunit niya ang tseke sa gitna. Tapos pinunit niya ulit at ulit hanggang sa maging maliliit na piraso na lang ito. Isinaboy niya ang mga piraso sa hangin at ang mga ito ay unti-unting bumagsak sa sahig na parang niyebe ng kasinungalingan. Natigilan si Alejandro. Hindi niya inaasahan ang reaksyon nito. Ang galit sa dibdib niya ay biglang napalitan ng hiya at paghanga. Aalis ako, sabi ni Althea. Ang mga luha ay tuloy-tuloy nang bumabagsak sa kanyang mga pisngi. Pero aalis ako dahil ito ang tama. Hindi dahil binayaran ako, hindi mo na ako makikita. Tumalikod ito at akmang lalabas na ng pinto. Ngunit isang puwersa na mas malakas kaysa sa kanyang pagmamataas ang nagtulak kay Alejandro. Isang takot na baka ito na ang huling pagkakataon na makikita niya ito. Mabilis niyang pinaandar ang kanyang wheelchair. Hinarangan ang daan at hinawakan ang braso ni Althea. Huwag, pakiusap niya. Ang boses ay halos hindi marinig. Sinubukan ni Althea na bawiin ang kanyang braso, ngunit hinigpitan ni Alejandro ang pagkakahawak. Ang lahat ng emosyon na kanyang kinimkim sa loob ng isang taon, ang galit, ang sakit, ang lungkot, ang bagong pag-asa na ibinigay sa kanya ng babaeng ito ay sumabog. Itinulak niya ang sarili mula sa wheelchair gamit ang lakas ng kanyang mga braso para abutin ito. Hinawakan niya ang batok ni Althea at marahas na inilapit ang mukha nito sa kanya. At hinalikan niya ito, isang halik na nag-umpisa sa galit at desperasyon. Ngunit habang tumatagal, ito ay naging isang halik na puno ng pananabik, ng isang pagkauhaw na ngayon lang niya naramdaman. Ang mga labi niya ay marahas ngunit naghahanap. Ang mga kamay niya ay mahigpit na nakahawak sa likod nito, ayaw na itong pakawalan. Sa simula, nanlaban si Althea, ngunit unti-unti naramdaman ni Alejandro ang paglambot ng katawan nito. Ang mga kamay nitong nakasuntok sa kanyang dibdib ay dahan-dahang nag-relax at kumapit sa kanyang damit. Tumugon ito sa kanyang halik. Sa gitna ng kanilang pag-iisa, hindi nila namalayan ang dahan-dahang pagbukas ng pinto. Isang malakas na pagbagsak ng isang bagay sa sahig ang nagpabalik sa kanila sa realidad. Sabay silang napalingon sa pinto. Nakatayo doon si Katrina. Ang designer handbag nito ay nasa sahig. Ang kanyang mukha ay isang blangkong maskara ng pagkagulat. Ngunit ang mga mata niya,
Ang mga mata niya ay nag-aapoy sa isang malamig at nakamamatay na galit. Bumalikwas si Althea. Mabilis niyang itinulak si Alejandro palayo, ang init ng halik nito ay nanatili sa kanyang mga labi. Ang puso niya ay kumakaripas, hindi dahil sa kilig, kundi dahil sa purong takot. Si Katrina, hindi ito sumigaw, hindi ito nag-iskandalo. Ang inaasahan ni Althea na sigawan at sampalan ay hindi dumating. Sa halip, dahan-dahan lang nitong pinulot ang nahulog na bag, ipinagpag na parang walang nangyari, at ngumiti. Isang ngiting nakakakilabot. Mukhang naputol ko ang isang mahalagang sandali, sabi ni Katrina. Ang boses ay sobrang tamis. Ngunit ang mga mata ay parang dalawang piraso ng yelo. Lumapit ito kay Althea. Ang bawat hakbang ay may kalkuladong kabagalan. Pasensya na. Napaurong si Althea. Katrina, let me explain, simula ni Alejandro. Tinaas ni Katrina ang isang kamay para patigilin si Alejandro, ngunit ang mga mata nito ay hindi humihiwalay kay Althea. Alam mo, bulong ni Katrina, sapat lang para marinig nilang tatlo. Magaling ka. Aminin ko yan, ngunit sana alam mo rin kung saan ka lulugar. Tumingin ito sa kanya mula ulo hanggang paa. Hindi ko ito makakalimutan. Pagkasabi niyon, tumalikod na ito at umalis nang walang lingon likod, iniwan ang isang nakakabinging katahimikan. Ang katahimikang iyon ay mas nakakatakot kaysa sa anumang sigaw. Althea, basag ni Alejandro sa katahimikan. Hayaan mo na siya. Ako ang bahala. Hinawakan ni Alejandro ang kanyang kamay. Ang init mula sa palad nito ay nagbigay ng kaunting kapanatagan kay Althea, ngunit hindi nito naalis ang kaba sa kanyang dibdib. Paano? Tanong niya. Basta, magtiwala ka sa akin, sabi nito, at sa paraan ng pagtitig nito sa kanya, gusto niyang maniwala. Gustong-gusto niyang maniwala. Sa sumunod na 2 araw, tila bumalik sa normal ang lahat. Hindi na nagpakita si Katrina sa mansyon. Si Althea at Alejandro naman ay nagkaroon ng mga sandaling sila lang. Sa mga oras na iyon, nakikita niya ang tunay na Alejandro, ang lalaking nasa likod ng pader ng galit at pagkasuklam. Nagbabasa sila ng libro, nagkukwentuhan tungkol sa mga pangarap, at minsan nahuhuli niya itong nakatitig lang sa kanya na para bang isa siyang hiwaga na sinusubukan nitong unawain. Aayusin ko ang lahat, pangako. Sabi ulit nito isang hapon habang magkatabi silang nakaupo sa hardin. Ngunit ang mga pangako ay madaling bitawan at mas madaling sirain. Isang gabi habang naghahanda si Althea ng hapunan, narinig niya ang balita sa maliit na telebisyon sa kusina ng mga katulong. Isang malaking anunsyo ang inaabangan mula sa pamilya Del Fuego ngayong gabi. Kinabahan si Althea. Nagsimula ang press conference. Ang entablado ay puno ng mga kumikinang na ilaw ng kamera. Nakita niya si Don Ricardo, ang mga magulang ni Katrina, at sa gitna, si Alejandro na nakaupo sa kanyang wheelchair, seryoso ang mukha. At sa tabi nito, nakatayo si Katrina, suot ang isang eleganteng puting bestida, nakangiti na parang isang reyna. Kinuha ni Katrina ang mikropono. Magandang gabi sa inyong lahat. Salamat sa pagdalo ninyo. Huminga ito ng malalim na parang may sasabihing napakahalaga. Tumingin ito kay Alejandro na may pagmamahal sa mga mata. Sa kabila ng mga pagsubok na pinagdaanan namin ni Alejandro, nanatiling matatag ang aming pagmamahalan. At ngayon, may isa pang dahilan para lalo pa kaming maging matatag. Itinaas ni Katrina ang kamay ni Alejandro at ipinatong ito sa kanyang tiyan. Ang mga flash ng kamera
ay sunod-sunod na pumutok. Ang mga reporter ay nagsimulang magbulungan. Ngumiti si Katrina, isang ngiting nagpapahayag ng lubos na tagumpay. "I am happy to announce," sabi niya, ang boses ay nanginginig sa kunwaring tuwa, "that Alejandro and I are expecting a baby." Ang susunod na tagapagmana ng Del Fuego Empire. Nanlamig ang buo niyang katawan. Ang hangin ay tila ninakaw mula sa kanyang mga baga. Pakiramdam niya ay may bumibiyak sa kanyang dibdib habang pinapanood niya si Alejandro sa screen. Ang ekspresyon nito ay komplikado, hindi mabasa. Ngunit hindi nito tinanggal ang kamay sa tiyan ni Katrina. Hindi nito itinanggi ang sinabi ng babae. Iyon na ang sagot. Biglang nakaramdam si Althea ng matinding pagkahilo at pagduduwal. Mabilis siyang tumakbo papunta sa pinakamalapit na banyo, halos hindi na umabot sa inidoro. Nang matapos siya, nanginginig siyang napasandal sa malamig na pader. May mali. Hindi ito ordinaryong pagkahilo. Nanginginig ang mga kamay niya habang kinakapa ang kalendaryo sa kanyang isip. Huli na. Huli na siya ng 2 linggo. Isang nakakatakot na posibilidad ang pumasok sa kanyang isipan. Kinabukasan sa kanyang day off, bumili siya ng isang maliit na kahon mula sa botika. Sa banyo ng kanyang maliit na inuupahang apartment, sinunod niya ang mga direksyon. Nag-antay siya. Ang 3 minuto ay parang 3 taon. Nang sa wakas ay tumingin siya sa resulta, 2 malinaw na linya ang sumalubong sa kanya. Positibo, napaupo siya sa sahig, hawak ang pregnancy test. Ang anunsyo kagabi, ang tagapagmana ng Del Fuego Empire. At ngayon, ito, ang anak nila ni Alejandro. Isang lihim na hindi kailanman dapat malaman ng mundo. Hawak ang resulta, tila gumuho ang mundo ni Althea. Isang anak. Bunga ng isang halik na puno ng galit at pag-asa. Bunga ng isang pag-ibig na sa simula pa lang ay alam na niyang imposible. Paano na? Paano niya sasabihin kay Alejandro? Paano kung ang magiging reaksyon nito ay ang itanggi ang bata o mas malala, ang subukang kunin ito mula sa kanya? At paano ang anak nila ni Katrina? Ang opisyal na tagapagmana. Ayaw niyang isipin na lalaki ang kanyang anak sa anino ng isa pang bata. Ayaw niyang maranasan nito ang kahihiyan ng pagiging isang anak sa labas. Ayaw niyang ipaglaban ang isang lugar na hindi naman para sa kanila. Ang mundo ng mga Del Fuego ay marangya, ngunit puno rin ito ng lason. At ayaw niyang malason ang kanyang anak. Ang sakit ay parang alon na humahampas sa kanyang dibdib, paulit-ulit, walang tigil. Ngunit sa ilalim ng sakit na iyon, may umuusbong na isang bagong damdamin. Isang damdaming mas malakas kaysa sa pag-ibig, mas matindi kaysa sa takot. Ang pagmamahal ng isang ina. Kailangan niyang protektahan ang kanyang anak, kahit na ang kapalit nito ay ang sarili niyang kaligayahan. Sa gabing iyon, habang ang buong mansyon ay tahimik, gumawa siya ng isang desisyon. Isang desisyon na dudurog sa kanyang puso, ngunit alam niyang ito ang tanging tamang gawin. Umupo siya sa harap ng isang maliit na lamesa sa kanyang silid. Kumuha siya ng papel at panulat. Ang bawat salita na kanyang isinulat ay parang isang patak ng lason na pumapatay sa kanyang kaluluwa. Alejandro, patawad. Patawad kung sa sulat ko na lang ito idadaan. Siguro sa mga oras na ito, alam mo na ang desisyon ko. Tinanggap ko ang alok ng iyong ama. Aalis ako, wag mo na akong hanapin. Ito ang pinakamadali para sa lahat. Salamat sa lahat. Ingatan mo ang sarili mo at ang magiging pamilya mo. Althea.
Isang kasinungalingan. Isang malupit na kasinungalingan na idinisenyo para saktan ito, para itulak siya palayo, para isipin nito na isa lang siyang babaeng naghahangad ng pera. Mas madaling kamuhian siya kaysa hanapin. Nang matapos siyang magsulat, isang butil ng luha ang pumatak sa papel. Binubura ang isang bahagi ng kanyang pangalan. Pinunasan niya iyon gamit ang likod ng kanyang kamay. Hindi niya dapat ipakita ang anumang kahinaan. Dahan-dahan niyang tiniklop ang sulat at ipinatong sa ibabaw ng unan sa kanyang kama. Pagkatapos, kinuha niya ang maliit na bag na inihanda na niya kanina pa. Naglalaman lang yon ng ilang pirasong damit, ang kanyang wallet at ang maliit na puting stick na nagpabago ng kanyang buhay. Bago siya umalis, sumilip siya sa silid ni Alejandro. Bahagyang nakabukas ang pinto. Tanaw niya ito na mahimbing na natutulog sa kama. Ang mukha nito ay payapa, walang bakas ng galit o sakit na laging naroon kapag gising ito. Sa pagtulog, para itong isang batang walang muwang. Ang lalaking minahal niya, ang ama ng kanyang anak. Gusto niyang pumasok, gusto niyang sabihin ang lahat. Gusto niyang sumigaw at magtanong kung bakit. Ngunit pinigilan niya ang sarili. Ang bawat hakbang papalapit dito ay isang hakbang papalayo sa kaligtasan ng kanyang anak. Kaya't sa halip, nanatili siya sa labas ng pinto, sa dilim. Paalam, Alejandro, bulong niya sa hangin. Sana maging masaya ka. Pagkasabi niyon, tumalikod na siya. Hindi na siya lumingon pa. Bawat hakbang palayo sa silid na iyon ay parang isang karayom na tara na tumutusok sa kanyang talampakan. Nang gabing iyon, umuulan. Ang bawat patak ng ulan sa bubong ng bus na kanyang sinasakyan papuntang airport ay parang musika ng kanyang pagluluksa. Nakatingin lang siya sa bintana, pinapanood ang mga ilaw ng syudad na unti-unting lumalabo, parang mga pangarap na kanyang tinalikuran. Isang kamay niya ay nakahawak sa kanyang tiyan. Huwag kang mag-alala, anak, bulong niya. Kahit tayong dalawa lang, kakayanin natin to, pangako ni nanay. Madaling araw, nagising si Alejandro na may kakaibang pakiramdam. Isang pakiramdam ng kawalan. Bumangon siya at umupo sa kanyang wheelchair. Tinawag niya ang pangalan ni Althea, ngunit walang sumagot. Itinulak niya ang wheelchair papunta sa silid nito. Kumatok siya. Walang sagot. Pinuksan niya ang pinto. Walang tao. Ang kama ay maayos na, ngunit sa ibabaw ng unan may isang nakatiklop na papel. Ang sulat. Nanginginig ang mga kamay ni Alejandro habang binubuksan niya ito. Binasa niya ang bawat salita. Tinanggap ko ang alok ng iyong ama. Aalis ako. Huwag mo na akong hanapin. Ang bawat salita ay parang isang suntok sa kanyang sikmura. Ang hangin ay tila naubos sa kanyang paligid. Hindi ito totoo. Inikot niya ang tingin sa buong silid, naghahanap ng kahit anong senyales na babalik pa ito. Ngunit wala. Ang mga gamit nito ay wala na. Ang tanging naiwan ay ang amoy ng banayad nitong pabango na nakakapit pa rin sa hangin. Isang malakas na sigaw ang kumawala mula sa kanyang lalamunan. Isang sigaw ng purong sakit at pagkabigo. Althea! Sa sobrang galit, sinuntok niya ang pader. Ngunit ang sakit sa kanyang kamao ay walang-wala kumpara sa sakit na dumudurog sa kanyang puso. Sinipa niya ang isang maliit na lamesa. Sinuntok niya ang kanyang wheelchair. Pare-pareho lang sila. Sa huli, lahat sila ay iiwan siya. Sa huli, lahat sila ay pinipili ang pera. Ang babaeng inakala niyang iba. Ang babaeng nagbigay sa kanya ng pag-asa. Ang babaeng minahal niya ay isa lang palang kasinungalingan.
Napayuko si Alejandro sa kanyang wheelchair, ang mga balikat ay nanginginig. At sa gitna ng marangyang silid, sa gitna ng kanyang gintong hawla, ang halimaw ay umiyak na parang isang batang nawawala. 4 na taon. Sa loob ng 4 na taon, muling itinayo ni Alejandro del Fuego ang kanyang sarili mula sa mga pira-pirasong iniwan ng nakaraan. Ang unang taon ay impyerno. Sumailalim siya sa sunod-sunod na masakit na operasyon at nakakapagod na physical therapy sa Amerika. Ang bawat masakit na hakbang, ang bawat patak ng pawis ay pinalakas ng isang nag-iisang bagay: galit. Galit kay Althea, galit sa sarili, galit sa mundo. Ang galit na iyon ang naging gasolina niya. Nang makabalik siya sa Pilipinas, kaya na niyang maglakad. May kaunting pilay pa rin sa kanyang kaliwang binti. Isang permanenteng paalala ng aksidenteng sumira sa buhay niya, ngunit nakatayo na siya sa sarili niyang mga paa. Agad niyang ibinuhos ang sarili sa kumpanya. Pinalitan niya ang kanyang ama bilang CEO. Ang dating mainitin ang ulo at aroganteng si Alejandro ay napalitan ng isang bago, mas mapanganib na bersyon. Isang lalaking malamig, kalkulado at walang awa sa negosyo. Pinalago niya ang Del Fuego Corporation nang higit pa sa inaasahan ng lahat. Ang pangalan niya ay naging kasing kahulugan ng tagumpay at takot sa mundo ng korporasyon. Makikita mo ang mukha niya sa mga cover ng business magazines. Palagi siyang mag-isa. Laging may seryosong ekspresyon. Ang mga mata niya na minsan ay puno ng buhay ay naging blangko at walang emosyon. At si Katrina, hindi sila nagpakasal. Ang anunsyo ng pagbubuntis ay unti-unting namatay. Pinalitan ng mga bulong-bulungan tungkol sa isang maselang pagbubuntis na nauwi sa isang malungkot na pagkalaglag. Walang nakakaalam ng katotohanan maliban sa kanilang dalawa. Nananatili pa rin si Katrina sa tabi niya, isang magandang palamuti sa mga social gatherings, isang anino ng kung ano ang dapat sana, isang kasunduan na walang salita, isang relasyong walang init. Isang hapon, nasa opisina ni Alejandro si Katrina, sinusubukang kumbinsihin siya na dumalo sa isang charity ball. It's for a good cause, Alejandro. At kailangan nating magpakita. People are starting to talk, sabi nito. Tumingin lang si Alejandro sa mga papeles sa kanyang lamesa. I'm busy. Lagi ka namang busy, sumbat ni Katrina. Ang boses ay puno ng pagkadismaya. 4 na taon na, Alejandro. 4 na taon na siyang wala. Hanggang kailan ka magkakaganyan? Sa pagbanggit sa kanya, tumigas ang panga ni Alejandro. Itinaas niya ang kanyang paningin mula sa mga papeles at ang lamig sa kanyang mga mata ay sapat na para patigilin ang sinuman. Huwag mo siyang babanggitin, mariin niyang sabi. Tapos na tayo sa usapang iyan. Napabuntong hininga si Katrina. Fine, pupunta na lang akong mag-isa, as usual. Tumalikod ito para umalis. Aalis ako papuntang Singapore bukas. May business meeting. Magkita na lang tayo sa ball pagbalik ko. Hindi sumagot si Alejandro. Kinaumagahan, kailangan ding lumipad ni Alejandro papuntang Singapore para sa isang biglaang pagpupulong, isang malaking deal, isang multi-billion-dollar hotel acquisition. Kailangan nandoon ang CEO. Pagkatapos ng isang mahaba at nakakapagod na pagpupulong, nagpasya si Alejandro na maglakad-lakad sa isang kalapit na parke. Kailangan niya ng hangin. Kailangan niyang lumayo sa amoy ng pera at kasakiman. Habang naglalakad siya sa tabi ng isang maliit na lawa,
narinig niya ang isang tunog na matagal na niyang hindi naririnig. Isang tunog na halos kinalimutan na niya. Ang halakhak ng isang bata. Malakas, masaya, walang muwang. Napangiti si Alejandro ng bahagya. Isang bihirang pangyayari. Sinundan niya ng tingin ang pinanggagalingan ng tunog. Nakita niya ang isang batang lalaki, marahil ay nasa 3 o 4 na taong gulang, na tumatakbo at naghahabol ng mga kalapati. Mayroon itong makapal at maitim na buhok katulad ng sa kanya. Biglang nadapa ang bata. Mabilis itong tumayo, ipinagpag ang dumi sa kanyang mga kamay at tumingin sa direksyon ng isang babaeng nakaupo sa isang bench sa ilalim ng puno. "Mommy, I'm okay!" Sigaw ng bata sa matinis na boses. Ang babae ay nakatalikod kay Alejandro. May hawak itong libro. Dahan-dahan nitong ibinaba ang libro at lumingon sa bata. "Mag-ingat ka, anak," sabi ng babae. Ang boses na iyon, tila huminto ang pag-ikot ng mundo ni Alejandro. Ang bawat hibla ng kanyang pagkatao ay nanigas. Kilala niya ang boses na iyon. Ang boses na kumakanta sa kanya para makatulog. Ang boses na sumisigaw sa kanya sa galit. Ang boses na bumubulong ng kanyang pangalan sa dilim. Ang babae ay tumayo, at sa pag-ikot nito paharap sa kanya, ang lahat ng pader na itinayo niya sa paligid ng kanyang puso sa loob ng 4 na taon ay gumuho sa isang iglap. Medyo nagbago na ang itsura nito. Mas may laman ang kanyang mga pisngi, mas mahaba ang kanyang buhok. Ngunit ang mga matang iyon ay hindi nagbago. Mga matang puno ng kabaitan na minsan niyang minahal at pagkatapos ay kinamuhian. Tumingin si Althea sa direksyon niya. Sa una, ang mga mata nito ay walang pagkilala. Ngunit pagkatapos ng ilang segundo, nanlaki ang mga ito sa pagkagulat at pagkatakot. Sa parehong sandali, ang batang lalaki ay muling tumakbo. Ngunit sa pagkakataong ito, tumakbo ito palapit sa kanya. Sa hindi malamang dahilan, tiningala siya ng bata at ngumiti ng malapad. Isang ngiting pamilyar, isang ngiti na dati niyang nakikita sa salamin tuwing umaga bago pa man mangyari ang lahat. At sa ilalim ng araw ng Singapore, sa isang parkeng puno ng mga estranghero, nakita ni Alejandro del Fuego ang kanyang sariling muka sa isang batang hindi niya kilala. Ang oras ay tila huminto. Para kay Althea, ang parke ay biglang nawalan ng tunog. Ang tanging nakikita niya ay si Alejandro. Nakatayo roon, mas matangkad, mas matipuno, ngunit may parehong bagsik sa mga mata na nakatatak na sa kanyang alaala. 4 na taon. 4 na taon siyang nagtago. 4 na taon siyang umasa na hindi na sila magkukrus muli ng landas. Ngunit heto siya, ilang metro lang ang layo. Ang bangungot niya ay nagkatotoo. "Leo, halika dito, anak!" Sigaw niya, ang boses ay nanginginig. Ang unang pumasok sa isip niya ay ang tumakbo. Itago ang bata, maglaho na parang bula. Ngunit huli na ang lahat. Nakita na ni Alejandro. Nakita na nito ang mukha ni Leo. Ang koneksyon ay hindi maikakaila. Naglakad si Alejandro palapit. Bawat hakbang ay mabigat at may layunin. Ang pilay sa kaliwang binti nito ay halos hindi na mapansin dahil sa awtoridad ng kanyang presensya. "Althea," sabi nito. Ang pangalan niya mula sa mga labi nito ay parang isang sumpa. Binuhat ni Althea si Leo, niyakap ng mahigpit na parang isang kalasag. "Anong ginagawa mo dito?" "Dapat ako ang magtanong niyan sa'yo," sagot ni Alejandro. Ang mga mata ay lumipat mula sa kanya papunta sa bata. Tinitigan niya si Leo na parabang sinusubukan niyang isolve ang isang komplikadong puzzle. "Sino siya?"
Hindi makasagot si Althea. Ang mga salita ay ayaw lumabas sa kanyang bibig. Sagutin mo ako! Utos ni Alejandro, ang boses ay nagsimula ng tumaas. Wala kang pakialam. Sa wakas ay nasabi niya. Tumalikod siya at nagsimulang maglakad palayo, halos patakbo na. Ngunit mabilis si Alejandro. Sa ilang malalaking hakbang, naabutan siya nito at hinawakan sa braso. Mahigpit! Huwag mo akong talikuran, Althea. Hindi na ulit. Bitawan mo ako! Nasasaktan ako! Sigaw ni Althea. Mami? Tanong ni Leo, ang maliit na boses ay puno ng takot. Nang makita ni Alejandro ang takot sa mga mata ng bata, bahagya niyang niluwagan ang kanyang pagkakahawak. Ngunit hindi pa rin siya binitawan. Mag-usap tayo, sabi ni Alejandro. Mas kalmado na ngayon, please. Kahit sa isang coffee shop lang. Bigyan mo ako ng 5 minuto. Alam ni Althea na wala siyang pagpipilian. Ang paggawa ng eksena sa gitna ng parke ay mas lalong makakasama. Naupo sila sa isang tahimik na sulok ng isang kalapit na coffee shop. Si Leo ay nakakandong sa kanya, mahigpit ang kapit, ang maliliit na mata ay maingat na nagmamasid kay Alejandro. Ilang taon na siya? Diretsong tanong ni Alejandro. Huminga ng malalim si Althea. 3, mag-aapat na sa susunod na buwan. Isang mabilis na kalkulasyon ang dumaan sa isip ni Alejandro. Nakita niya ang pagbabago sa ekspresyon nito, mula sa pagkalito papunta sa pagdududa at sa wakas sa isang nakakagulat na realisasyon. Ang mga mata nito ay nanlaki. Tumingin ito sa kanya, puno ng isang tanong na hindi nito masabi ng malakas. Tumango lang si Althea, isang tango na sumagot sa lahat. Napahawak si Alejandro sa gilid ng lamesa. Ang kulay ay tila nawala sa kanyang mukha. Bakit? Bulong nito, ang boses ay halos paus na. Bakit hindi mo sinabi sa akin? Ang sakit na kinimkim ni Althea sa loob ng 4 na taon ay biglang bumalik. Para saan? Para sabihin mo na isa lang siyang pagkakamali? O para ipagkait mo siya sa akin? Hindi ko gagawin yon, git ni Alejandro. Talaga? Isang mapait na tawa ang kumawala sa mga labi ni Althea. Nakalimutan mo na ba? Mayroon ka ng tagapagmana, ang anak ninyo ni Katrina. Para saan pa ang isang anak sa labas? Para lumaki siyang kahihiyan sa tabi ng legal heir mo? Para ituring siyang isang bastardo habang buhay? Hindi, Alejandro. Hindi ko hahayaang mangyari yon sa anak ko. Natigilan si Alejandro. Anong sinasabi mo? Ang anunsyo ninyo! Ang press conference, nakita ko, narinig ko, buong mundo ang nakasaksi. Nakita ni Althea ang purong pagkalito sa mga mata ni Alejandro. Tila hindi nito maintindihan ang sinasabi niya. Ngunit bago pa man ito makasagot, biglang tumunog ang cellphone talan ni Alejandro. Kinuha niya ito mula sa kanyang bulsa. Nakita ni Althea ang pangalan sa screen, Katrina Imperial. Tiningnan siya ni Alejandro na para bang humihingi ng paumanhin bago sinagot ang tawag. Inilagay niya ito sa speaker mode, marahil para ipakita na wala siyang itinatago. Hello? Alejandro, darling! Where are you? Ang matamis at malanding boses ni Katrina ang umaling-awngaw mula sa speaker. I'm already at the hotel lobby. Our son is looking for you. Napatigil sa paghinga si Althea. Our son. Ang dalawang salitang iyon ay parang isang punyal na sumaksak ng diretso sa kanyang puso, pinipilipit hanggang sa wala nang matirang pag-asa. Kasinungalingan. Lahat ng pagkalito sa mga mata ni Alejandro kanina, isang malaking kasinungalingan.
Tumingin si Althea kay Alejandro. Ang mga mata ay puno ng sakit at pagtataksil. Nakita niya ang panik sa mukha nito. Althea, wait! Ngunit hindi na siya nakinig. Mabilis siyang tumayo, buhat-buhat si Leo. Huwag ka nang lalapit sa amin, sabi niya. Ang bawat salita ay may bigat ng 4 na taong pagtitiis. At sa pangalawang pagkakataon, tinalikuran niya si Alejandro del Fuego, dala-dala ang kanilang anak at ang kanyang durog na puso. Pinatay ni Alejandro ang tawag. Hindi niya pinansin ang paulit-ulit na pagtawag ni Katrina, our son. Ang mga salitang iyon, isang laro, isang kasinungalingan na pinanindigan ni Katrina sa loob ng 4 na taon sa mata ng publiko para mapanatili ang koneksyon niya sa pangalan ng Del Fuego. Isang batang lalaki mula sa isang malayong kamag-anak na paminsan-minsan niyang hinihiram para sa mga photo ops. Isang ilusyon, ngunit sa pandinig ni Althea, iyon ay katotohanan. At ang katotohanan iyon ang muling nagtulak sa kanya palayo. Para saan pa ang isang anak sa labas? Mayroon ka ng tagapagmana. Paulit-ulit na umalingaw-ngaw sa isip ni Alejandro ang mga salita ni Althea. Ngayon niya lang naintindihan, ito ang dahilan. Ito ang tunay na dahilan kung bakit ito umalis. Hindi dahil sa pera, kundi dahil sa anunsyo ni Katrina. Isang anunsyong hindi man lang niya pinansin noon sa pag-aakalang isa lang itong desperadong hakbang ng isang babaeng ayaw bumitaw. Hindi niya naisip na ang hakbang na iyon ang sisira sa lahat. Isang matinding galit ang bumalot sa kanya. Galit hindi kay Althea, kundi kay Katrina. At sa sarili niya dahil sa naging bulag siya. Umuwi siya sa Pilipinas sakay ng unang flight. Hindi na niya tinapos ang deal sa Singapore. May mas mahalaga siyang kailangang ayusin. Pagdating niya sa Maynila, hindi siya umuwi sa mansyon. Dumiretso siya sa kanyang opisina at gumawa ng isang tawag. Isang tawag sa pinakamagaling na private investigator na kilala niya. Gusto kong malaman ang lahat tungkol kay Katrina Imperial, utos niya. Lahat, simula 4 na taon na ang nakalipas, bawat galaw, bawat transaksyon, lalo na ang tungkol sa sinasabi niyang pagbubuntis. Habang naghihintay, ginawa niya ang pangalawang hakbang. Pinatawag niya ang dati nilang pamilyang driver, si Mang Ben, isang matandang lalaki na bigla na lang nagretiro pagkatapos ng aksidente. Matagal niya itong hinanap. Sa una, ayaw magsalita ni Mang Ben. Ngunit nang makita niya ang determinasyon sa mga mata ni Alejandro at sa tulong ng isang malaking halaga, unti-unti itong bumigay. Sir, patawarin niyo po ako, simula ng matanda, nanginginig. Nasa kotse po si Ma'am Katrina nang mangyari ang aksidente. Natigilan si Alejandro. Ano? Nag-aaway po kayo? Sumisigaw po siya. Noong papaliko na po kayo, bigla niyang hinablot ang manibela. Pagkatapos po noon, wala na po akong maalala. Isang piraso ng alaala ang biglang bumalik kay Alejandro. Isang sigaw, isang malakas na paghila, isang nakakasilaw na ilaw. Si Katrina, siya ang dahilan. Kinabukasan dumating ang report mula sa investigator. Nakalagay sa isang makapal na brown envelope. Binuksan ito ni Alejandro. Mga bank statement, mga medical record, mga litrato, isang resibo para sa isang prosthetic pregnancy belly, mga flight record papuntang isang maliit na probinsya sa mga panahong sinasabi niyang naka-bed rest siya. At ang pinakamatibay na ebidensya,
Isang sertipikadong medical report mula sa isang kilalang obstetrician na nagsasabing si Katrina Imperial ay hindi kailanman nagdalang tao. Hawak ang mga ebidensya, pinuntahan ni Alejandro si Katrina sa mansyon ng mga Imperial. Naabutan niya itong nag-aayos para sa charity ball, nakaharap sa salamin, suot ang isang kumikinang na gown. Alejandro, you're here! Masayang bati nito. Akala ko hindi ka na darating. Hindi sumagot si Alejandro. Walang emosyon niyang inihagis ang brown envelope sa ibabaw ng kanyang vanity table. Kumalat ang mga litrato at papeles. Nawala ang ngiti sa mukha ni Katrina. Namutla siya nang makita ang mga dokumento. Ano to? Nanginginig niyang tanong kahit alam na niya ang sagot. Ang katapusan ng mga kasinungalingan mo, Katrina, malamig na sabi ni Alejandro. Lumapit siya, ang bawat hakbang ay mabigat. You were never pregnant. Hindi ito isang tanong, isa itong pahayag. At ikaw, pagpapatuloy niya, ang boses ay bumaba sa isang mapanganib na bulong. Ikaw ang dahilan kung bakit ako naaksidente. Hinablot mo ang manibela. Sa puntong iyon, gumuho ang lahat ng depensa ni Katrina. Napaluhod siya sa sahig, ang mamahaling gown ay kumalat sa paligid niya na parang isang basahan. Ginawa ko lang yon dahil mahal kita, Alejandro. Humagulgol siya. Ayokong mawala ka sa akin. Siya ang may kasalanan. Inagaw ka niya. Tiningnan siya ni Alejandro ng walang awa. Ang babaeng minsan niyang pinangarap na pakasalan ay isa palang halimaw na nakatago sa magandang mukha. You never loved me, mariin niyang sabi. You only loved my name, ang pangalan ko, ang pera ko, ang kapangyarihan na makukuha mo sa pagiging asawa ko. Tumayo si Alejandro at tumalikod. Tapos na tayo, Katrina, at sisiguraduhin kong malalaman ng lahat ang klase ng tao na ikaw talaga. Iniwan niya si Katrina na humahagulgol sa sahig, sa gitna ng mga piraso ng kanyang mga kasinungalingan. Pagkalabas niya ng mansyon ng mga imperial, kinuha ni Alejandro ang kanyang cellphone. Walang pag-aalinlangan, nagbook siya ng unang flight pabalik ng Singapore. Kailangan niyang bumalik. Kailangan niyang ayusin ang 4 na taon ng sakit. Kailangan niyang bawiin ang kanyang pamilya. Bumalik si Althea sa kanyang maliit na apartment sa Singapore na parang isang multo. Si Leo ay mahimbing nang natutulog sa kanyang mga bisig, pagod sa mga emosyon ng araw na iyon. Inihiga niya ito ng maingat sa kama. Umupo siya sa dilim. Ang tanging ilaw ay mula sa mga poste sa labas. Gumuguhit ng mga anino sa dingding. Our son. Ang mga salita ni Katrina ay isang lason na kumakalat sa kanyang sistema. Pinatunayan nito ang lahat ng kanyang kinatatakutan. Tama siya. Tama ang naging desisyon niyang umalis 4 na taon na ang nakalipas. At tama lang na umalis siyang muli ngayon. Tiningnan niya ang natutulog na mukha ni Leo. Bukas, maghahanap siya ng bagong apartment sa ibang bahagi ng Singapore o baka sa ibang bansa. Tatakbo siya ulit, itatago niya ulit ang kanyang anak. Iyon lang ang tanging paraan na alam niya para protektahan ito. Isang malakas na kulog ang yumanig sa kanyang bintana, sinundan ng biglaang pagbuhos ng ulan. Tila nakikidalamhati ang langit sa kanya. Ilang sandali pa may kumatok sa pinto. Isang katok na mahina sa una, pagkatapos ay naging mas malakas at mas desperado. Kinabahan si Althea. Sino naman ang bibisita sa kanya ng ganitong oras sa gitna ng isang bagyo? Dahan-dahan siyang lumapit sa pinto at sumilip sa peephole.
Ang puso niya ay tila tumigil sa pagtibok. Nakatayo sa labas si Alejandro, basang-basa. Ang mamahalin nitong suit ay lukot at tumutulo. Ang buhok ay nakadikit sa kanyang noo. Ngunit ang pinakanagpatigil kay Althea ay ang ekspresyon sa kanyang mukha. Wala na ang galit, wala na ang pagmamataas. Ang naroon lang ay isang pakiusap, isang hilaw na sakit na tila sumasalamin sa sarili niyang nararamdaman. Hindi niya binuksan ang pinto. "Umalis ka na, Alejandro," sabi niya. Ang boses ay nanginginig habang nakasandal sa pinto. "Althea, please." Pakiusap nito mula sa labas. Ang boses ay bahagyang nababasag. "Makinig ka muna sa akin. Pagkatapos nito, kung gusto mo pa ring umalis ako, aalis ako, pangako." Nag-alinlangan siya, ngunit mayroong isang bagay sa tono nito, isang katapatan na nagtulak sa kanya upang dahan-dahang buksan ang pinto. Ang itsura ni Alejandro ay mas malala pa sa malapitan. Ang mga mata nito ay namumula. Hindi siya buntis, Althea. Iyon ang unang sinabi niya. Kailanman hindi siya nagbuntis. It was all a lie. Napatitig si Althea. Ano? Ang anunsyo, ang press conference, lahat yon ay isang malaking kasinungalingan para hindi ako makawala sa kanya. Kinuha ni Alejandro ang kanyang kamay. Malamig ang mga ito. "Patawarin mo ako, naging bulag ako. Dapat inalam ko. Dapat hindi kita hinayaang maniwala sa kanya." Ikinuwento ni Alejandro ang lahat. Ang tungkol sa imbestigasyon, ang tungkol sa Peking Chan, ang tungkol sa kung paano siya nilinlang ni Katrina sa loob ng maraming taon, at ang pinakamasakit sa lahat, ang tungkol sa aksidente. Habang nagsasalita si Alejandro, unti-unting gumuho ang mga pader na itinayo ni Althea sa paligid ng kanyang puso. Ang galit na kinimkim niya sa loob ng 4 na taon ay unti-unting napalitan ng pagkaunawa, at ang pagkaunawa ay napalitan ng awa. "Kasalanan ko." Pag-amin ni Alejandro, ang mga luha ay nagsimula ng mamuo sa kanyang mga mata. "Dahil sa galit ko, hindi ko nakita ang katotohanan. Hinayaan kitang umalis. Hinayaan kong mag-isa kang harapin ang lahat. Hinayaan kong lumaki ang anak ko na walang ama. Patawarin mo ako, Althea. Please, patawarin mo ako." Sa wakas, bumigay na si Althea. Ang mga luha na pinigilan niya sa loob ng 4 na taon ay malayang dumaloy. Nanlambot ang kanyang mga tuhod. Kung hindi siya inalalayan ni Alejandro, marahil ay bumagsak na siya sa sahig. 4 na taon, humikbi siya sa dibdib nito. 4 na taon akong nag-iisa, Alejandro. 4 na taon kitang kinamuhian, pero gabi-gabi, ikaw pa rin ang nasa isip ko. Niyakap siya ni Alejandro ng mahigpit. Tapos na yon. "Nandito na ako, hindi na ako aalis. Hindi ko na kayo iiwan." "Mami!" Isang maliit na boses ang pumutos sa kanilang sandali. Nakatayo sa pintuan ng kwarto si Leo, kinukusot ang kanyang mga mata. Dahan-dahang lumuhod si Alejandro para maging kapantay ng bata. Ngumiti siya, isang tunay na ngiti na ngayon lang ulit nakita ni Althea. "Hi, champ!" Malumanay niyang sabi. Tumingin si Leo kay Althea na para bang nagtatanong. Ngumiti si Althea sa gitna ng kanyang mga luha at tumango. "Leo," sabi niya, "this is your papa." Makalipas ang 1 linggo, lumapag ang eroplano ng mga Del Fuego sa Maynila. Magkahawak kamay na bumaba si Alejandro at Althea. Karga-karga ni Alejandro si Leo na tuwang-tuwang nakatingin sa paligid. Bumalik sila sa mansyon. Ngunit ngayon,
Iba na ang pakiramdam. Hindi na ito isang gintong hawla. Ito ay isang tahanan. Isang hapon, habang masayang nagtatakbo si Leo sa malawak na hardin, magkatabing nakaupo sina Alejandro at Althea sa isang bench, pinapanood ang kanilang anak. Wala na ang pilay ni Alejandro. Ang paglalakad niya ay diretso at matatag. Wala na rin ang takot at pag-aalinlangan sa mga mata ni Althea. Hinawakan ni Alejandro ang kamay ni Althea at hinalikan ito. Salamat, bulong niya. Para saan? Tanong ni Althea. Tumingin si Alejandro sa kanya, ang mga mata ay puno ng pagmamahal at pasasalamat. Salamat sa paghilom ng mga sugat ko. Ngumiti si Althea at isinandal ang kanyang ulo sa balikat nito. At salamat, sagot niya, sa pagbibigay sa akin ng lakas para harapin ang mundo. Magkayakap sila sa ilalim ng asul na langit habang ang halakhak ng kanilang anak ay pumupuno sa hangin. Isang matamis na musika na hudyat ng kanilang pangalawang simula.